Magandang gabi! Kamusta po kayo mga ka-Legit Survey Guides? Welcome back po dito sa aking channel at sa lahat ng mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay. Nako, happy Sunday po sa ating lahat. Kamusta po ang Sunday ninyo? Nawa po ay kumpleto kayo this family day. And happy po kayo. Anyway, maraming salamat po guys sa mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay sa aking channel. Maraming salamat sa pagsuporta at pagtangkilik parate sa akin pong mga daily updates. And is ko po palang shoutout ang ilan sa atin pong masusugid na taga-subaybay, kagaya po ni Sir Mel Gibbs Vergara. Ayan, isa po yan nating legit na subscriber matagal na. Magandang gabi, Sir Mel Gibbs Vergara. Shout out po sa inyo. Ganun din po kay Sir Mark Lawrence Macas. Magandang gabi and shout out sa buo ninyong pamilya. Anyway, ito nga po pala si Gandara, ang inyong Kadaver Cards, para maghatid ng latest update and fresh happenings about sa TVJ. And ang ating nga pong pag-uusapan, isa sa ating pag-uusapan ngayon ay patungkol nga dito sa pagbubuking ni Tito Sen tungkol sa nalalapit na Lenten Special ng Itbulaga. Grabe, nakakamiss guys ang Lenten Special. So, mukhang tuloy-tuloy na ito dahil may pagkumpirma na po si Tito Sen. So, sa kanyang ibinahagi na larawan, so mukhang ang kasama niya dito ay si Raisa and si Maine Mendoza plus si Kuya Jose Manalo or si Mayor Jose Manalo. And sa kanya pong comment, ayan, nakalagay dito sa Lenten Special at Jowa Pau Squad. So, kasama ang Jowa Pau. Nakaka-excite kasi magkakasama muli ang Jowa Pau and Mengay na alam naman po natin na swak po ang samahan ng apat na yan. Kaya nga kapag kakompleto yung apat na yan sa barangay, nako, napakasaya. So, nakita rin natin sa Facebook ang pagkumpirma na talagang tuloy-tuloy at bubulagain po tayo ng Lenten Special. Sapagkat sa Holy Week ay meron pong presentation na magbabalik ngayong taon na ito after 4 years. Diba? Sobrang nakakatawa from Kapatid Insider. So, sabi nila dito sa kanilang caption, so, nirepost po ata ito ni Mr. Peace. Anyway, maraming salamat sa pagbabalita parate, Mr. Peace. Lagi ako nakaabang sa mga post mo sa social media. So, pa-follow na lamang din po niyan, guys. Mga ka-Peacers at ka-Legit Survey Guides, ayon sa KIN News or Kapatid Insiders, TV5 top rating noontime show Itbulaga TV5 to continue its Holy Week tradition this year after 4-year hiatus. Hiatus, tama ba yung pronunciation ko? Anyway, sabi dito, this was confirmed by one of its hosts, former Senate President Tito Soto, in his Instagram account. Soto posted a picture on his Instagram account featuring a photo short with the show's co-host, Maine Mendoza, Raisa May Dizon, and Jose Manalo. So, yun nga po yung picture, ka-Legit Survey Guides. Itbulaga's Holy Week tradition started in 1981 and was aired in RPN9, now known as RPTV, ABS-CBN and GMA Network until 2008. And it returned in 2014 after 6 years. The longest-running noontime show in the country last aired in Holy Week presentation in 2019. And maybe because nga po sa nagdaang pandemya. So, at least, meron po tayong aabangan na bago, no? ka-Legit Survey Guides. So, abangan po natin yan for sure. Abala na rin po sila syempre, sa paggawa ng kwento, sa pagpa-finalize ng script, and more, ka-Legit Survey Guides, pagpe-prepare. And, for sure, ang mga Legit Survey Guides, na-miss din po ito. Kaya naman, maybe meron po diyang gigil ulit sa pag-arte para sa Lenten Special. So, nakaka-excite po na mapanood ito.
Samantala, meron naman pong post ang TV5 Manila, verified account po yan, na kung saan pinapareact nga po nila yung mga gusto po nating laro. Na hanggang ngayon, gusto po natin at paborito po natin. So, meron po dyang patentero. Ano to, itong isa, yung bilog, parang similar to text. And then, tumbang preso. And ito pong isa, yung sa mga lalaki naman. Kinukuha yung flag. Madulas po yung kawayan na yan. Anyway, yan daw po ang dapat abangan ngayong Marso. At alin dito ang mga paborito mong laruin noon hanggang ngayon. And dahil po dyan, since alam naman po nating lahat na mayroon pong palaro itong si Mayor sa barangay, maybe ito po ang dapat nating abangan sa Marso, mga bagong palaro ni Mayor. So, based kaya si Ererea kung alin ang mas marami? Or maaring lahat ito ka-OG? Anyway, yan po ang dapat nating abangan. Po pwede rin naman kasi napalabas din po sa TV5 and hindi lang patungkol sa Itbulaga. Pero sana din nga sabi po nung iba, kahit yung kagaya nga po nitong sa tumbang preso na kahit hindi siya, kahit similar lang sa tumbang preso, pagalingan at paunahan sa makakapagpatumba ng lata, gano'n. So mukhang masaya din daw kasi yon. Kayo ba guys, anong palagay ninyo? Bet nyo rin ba na magkaroon ng bagong palaro si Mayor? And eto kaya ang magiging pasabog para po sa kalaban para lalo pong mabaon sila sa kanilang ratings. Anyway, sabi po dito sa mga nakalap naman natin komento hinggil sa tanong natin na kayo ba guys, ano ang palagay ninyo tungkol sa patuloy na pagtalo ng It's Showtime sa TV Chase ratings? Sabi dito, ibalik na daw uli ang Little Miss Philippines at That's My Boy. Tas yung mga pa-dance contest malakas makahatak sa kanila yun mula kay Charles Sempleo, magandang gabi. So, mukhang segment din guys. Mukhang segment din yung kanyang naiisip na solusyon kasi nabasa nating unang pong komento is that segment lang. Tamang segment lang daw po talaga para maungusan natin ngayon ng It's Showtime na lumalakas at nakakakuha ng mga bagong fans. Kasi stable daw kasi ang fans ng Itbulaga. Kita nyo sa ratings, hindi naman tayo bumababa actually. So hindi natin masasabi na patuloy na pagbaba ng ratings ng TVJ kasi hindi siya bumababa. Tama lang siya, nandun pa din. It's just that dumadagdag yung ratings ng Showtime. So, meaning, yun at yun pa din ang fans ng Itbulaga at hindi daw nadadagdagan. Unlike sa Showtime na dati, konti lang ang fans, ngayon nadadagdagan dahil sa segment. So, maybe segment din ang maaaring solusyon. Samantala, sabi naman ni Noli Del Rosario, maganda rin gabi tama obserbasyon ng iba, hindi gaya ng bawal judgmental. Araw-araw may bagong kwento ng mga guest interesting. So ako lagi ko pong sinasabi na paborito kong segment ang bawal judgmental. To be honest guys, ang BJ yan napakaganda, napakarami pong mga topics na talagang nagte-trending sa social media at nakakakuha po talaga ng atensyon ng mga tao kasi marami po tayong natututunan, marami tayong nalalaman na bagay na wala tayong kaalam-alam may ganito pala, nararanasan pala ito ng iba. Pero nung ibinalik po nila ito sa TV5, actually maganda naman. Yun nga lang, I guess, ang naging problema is kinakapos ng oras ang TVJ, ang Itbulaga. Kaya minsan hindi po nabibigyan ng hustisya, masyado pong namamadali yung segment and etc. So, malay nyo naman kapag nakalipat po ng studio ang TVJ sa mas malaki at mas malawak na stage, magkaroon po ulit sila ng props kagaya dati kung may budget na po ang TVJ production para sa bawal judgmental. Isa rin sa paborito kong segment yung Boom. Actually, marami. Pero, yun nga, kinakailangan pa rin ng budget since bagong tayo lang po ang TVJ Productions.
Sabi naman dito ni Sir Roy Michelle Numogol, yung mga lumilipat at nagsasabing recorded ang Itbulaga, mga hindi legit yung mga yan. Kung totoong talagang mga Darwicans yan, manonood na lang, recorded man o hindi. Yes guys, kasi para sa akin, anong problema po kung pre-recorded? Hindi naman po replay para sabihin na ay napanood ko na. It's always kahit naman po recorded, it's something new pa din kasi hindi pa natin yan napapanood. So baka nga mas maganda kasi nai-edit na siya ng maayos ng production ng kanilang team, 'di ba? So ano pong problema kung recorded? So, sa ngayon ba guys, kung tatanungin ko po kayo, sino-sino ba dito ang mga hindi nanonood at nawawala ng gana kapag recorded? At sino-sino dito ang patuloy ang suporta sa TVJ recorded man o hindi? So, yun lang muna guys para po sa gabing ito na ang aking update. So, abang na lamang po muli ng mga susunod nating mga balita and para po sa inyong mga komento, mag-iwan lang kayo na inyong opinion sa loobin dyan sa baba. Malay nyo, inyong comment na ang sunod nating mabasa. So, maganda rin gabi again and don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.